Samahan natin si nanay, nagsuot na nga yan siya ng gloves para iligpit namin. Linisin namin dito sa labasan. Guys, tingnan nyo nga, talagang nakakatakot at delikado nga sa ating little boy na napakakulit at talagang papunta-punta na dito, marunong na nga kung saan niya gustong pumunta, yun. Kaya naisipan ko nga, sabi ko kay nanay, ipagtulungan namin na iligpit ito. Yung gutter na nasira na bulok at igigilid nga namin. Nakalimutan nga namin magpatulong kay Kuya Rooney nakaraan para iligpit ito. Ayan, tingnan nyo nga. Pinagtulungan na namin ni nanay para igilid doon sa likod ng bahay para kahit papaano maging safe naman sa aming little boy na panay ang balik-balik dito sa likod, dito sa may dirty kitchen namin banda. Kaya si nanay, syempre, nagsuot na rin ng makapal na guwantes para safe na rin at hindi masugatan habang buhat-buhat nga namin yan. Itong little boy namin guys, alam nyo, gusto rin sumama. Abay, gusto rin humawak. Talaga namang napakadelikado. Kaya nga, itong si nanay, ihalo siya na lang din yung naghihila kasi ako yung tagahila dito sa aming little boy na panay. Ang kulit din na gusto magbuhat din ng lata na yan guys. Tingnan nyo nga, napakatalas niyan. Kaya si nanay nga, nakapagguwantes kami, wala. Kaya nilayo ko na nga itong si Yayam. Tingnan nyo, halos hirap na hirap pa dyan si nanay sa pagbubuhat. Napansin din kasi ito ni Big Boss, pagka tumatawag siya, ay nakita niya ito yung lata na ito na nakabalandra lang dito sa harapan na napakadelikado. Kaya naisipan ko na nga na magpatulong kay nanay na kahit napapasok na sana ako, nakita ko pa rin ito kasi minsan talagang ganun tayo, di ba? Na kahit na gusto nating gawin, nakakalimutan natin sa sobrang busy. Kaya ito na siguro yung time, inaihabol ko pa nga na sabi ko kay nanay, itabi muna namin. At ito, buti na lang yung maliit na bata ay nagpaiwan. Binigyan ko nga lang ng cellphone para makapaglaro at mag-enjoy ng sarili. Pero kahit na ganyan yan guys, may time pa rin talaga na sumusunod sa amin dito at talagang naharangan ko nga lang gawa ng napakadelikado. Ito nga, marami pala kami dyang pandan na pangsaing. Gumagamit din ba kayo niyan guys? Noon, gumagamit tayo ng ganyan, di ba? Pero ngayon, marami na kasi mga bigas na mga mababango. Kaya hindi na natin pwede or hindi na natin nagagamit yan. At ito nga guys, nakakuha para si nanay kanina ng halaman doon sa gilid at amin ngang ilalabas para naman makita rin yung ganda ng halaman. Ilalagay ko na rin guys, di-display ko doon sa ating plant box. Sayang lang at nakasiksik lang siya doon sa gilid. Buti na nga lang nakita pa namin ni nanay. Ito pala yung naitanim namin nakaraan dito guys sa aming plant box. Yan, na wala pang dilig-dilig. Tinanim lang namin para hindi naman masayang doon at nakalagay lang sa gilid ng bakuran sa loob. Sa sobrang busy talaga. Hindi na namin naasikaso yung mga halaman namin na minsan yung iba kawawa naman at hindi namin nadidiligan. Buti na nga lang madalas ang pag-ulan-ulan at talagang laban pa rin sila, buhay pa rin guys. Ganito kami pagka nandito sa labas, nakakatakot at kailangan talaga naming sundan. Ito yung aming little boy. Tingnan nyo nga kahit na delikado, talagang sumusunod yan kay nanay para lang makadikit. Sasali at sasali rin talaga siya sa ginagawa ni nanay. Ayan, sabi ko nga kay nanay, mag-akit na lang kami. Wala talaga kami magagawa dito ng maayos. Ayan nga guys, tingnan nyo. Ang aga-aga pa lang, tulog pa ang kapitbahay, maingay na kami dito sa labasan at nagsisigawan. Minsan nga sa sobrang kulit, mas gustuhin ko pa na sa loob sila ng bahay magtatakbo-takbo at mas safe pa.